So this month, ang ating pong focus is about paghayo or sending. Kaya ang ating pong theme ay Go Beyond the Walls. Yung pong ibig sabihin ng Go Beyond the Walls, it means to bring the message of Christ outside the church. Yun pong walls, mga kapatid, hindi lang po yan tumutukoy doon sa nakikita niyong pader na simento na apat sa bawat sulok na ito. Kundi yung walls talks about limitations. We have to go beyond every limitations that hinders us in fulfilling our dreams, our mission in life, or doing what God wanted us to do or commanded us to do. Kinakailangang lumabas tayo doon. Yung walls sometimes ay yung obstacle. Yung walls sometimes ay yung pagiging mahiyain. Ikaw ay matatakutin. Ikaw ay full of fear. O kaya yung walls na yun ay pwedeng yung iyong bad experience in the past. Parang hirap ka magtiwala sa tao kasi may mga taong nanloko sa iyo, nadala ka na. Parang ganun. Parang ayaw mo nang uli kasi meron kang mga masamang mga nakaraan sa buhay regarding that matters. Kaya ayaw mo nang humakbang. Yun ang nagiging wall mo, nagiging pader mo. It's about time to break every walls around us para tayo po ay makalayo o malayo ang marating natin sa buhay. Pwedeng ang wall mo ay yung pagiging mahiyain or pagiging timid, o pwedeng ang wall ay yung takot mo o yung wall, yung bad experience in the past. Kailangan mo gawin, you have to step out. Kinakailangan mo talagang lumabas doon. Harapin yun. Ma-break sa buhay mo yun para ikaw ay makalaya o mamayagpag ang iyong buhay. So, nung unang mga linggo, ito para maintindihan natin lahat, nung first Sunday, we talk about bring the good news to our community. Dahil all of us here, we have a different community. Yung iba ang mga community nila yung mga mahihilig sa mga Vikings. Hindi yung Vikings na eat all you can, na Vikings. Yung mga nagbabike, mga bikers, no? Yung iba naman ay ang community nila yung mga mahihilig sa basketball. Gusto na lagi kasama yung mga magbabasketball. May bago ngayon yung ano ba tawag doon? Yung pickleball. Yeah? Umuuso ngayon. May kanya-kanya ng community, may LGBT community, mga mother at mga kung ano-ano. Every community needs the light of Jesus. At kaya ikaw ay dinadala ng Diyos doon ay para ikaw yung magdala ng liwanag doon. Okay? So, last Sunday, we talk about get out of your comfort zone. Get out of your comfort zone. So, kapag sinabi nating comfort zone, ito yung safe place na tayo ay komportable, tayo ay okay na. Pero sometimes, yung comfort zone can hinder us para tayo ay mag-grow at para hindi natin maranasan yung mga dakila pang bagay na gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, naniniwala ko, malayo pang mararating mo sa buhay. Hindi ka hanggang ganyan na lang. Forever. Sabihin mo nga uli sa iyong katabi, may ihuhusay ka pa. May igagaling ka pa. May i-improve pa ang buhay mo. Tayo po, mga kapatid, ay dapat ay hindi huminto. Hindi, tama. Basta ako may kinakain ako 3 times a day, okay na yun. Hihintayin ko na ang pagbabalik ni Lord. Alam niyo po, ang Panginoon ay nagalit doon sa taong may binigyan ng isa na nga lang yung ibinigay, itinago. Pero yung binigyan ng 5, kanya itong minultiply. Di ba sabi, may binigyan ng 5,000, tapos minultiply niyan na doble. Tapos, nung kanya po itong ipinresent doon sa kanyang master, ang sabi sa kanya, thou art good and faithful servant. Dahil ikaw ay naging magaling, naging mahusay, napagkatiwalaan ka, ibibigay ko sa iyo lahat yan. At bibigyan ka pa kita ng marami. Tapos, yung iisa na nga lang ang binigay sa kanya, tinago pa, ay kunin yung doon sa isa, ilipat doon sa marami. O lalong dumami ang kanyang pinapamahalaan. Ibig sabihin, mga kapatid, we have to go beyond kung ano tayo ngayon. Di ba, Pastor, dapat tayo ay makontento sa kung ano ang meron tayo. Tama, dapat po tayo ay makontento pagdating sa ating beauty, makontento tayo. Huwag ka na magpadagdag ng ilong nakatulis na katulad ng kay Rudolph. Okay na yun.
Tanggapin mo na yan. Ikaw ay unique. Pero pagdating sa mga plano ng Diyos sa ating buhay, we must go beyond. O ikaw, kontento ka na ba na ikaw iligtas ka na, pupunta ka na sa langit? Kontento na kayo? Pag kayo po ay nakontento na tinanggap ko si Lord, pinatawad na ako ni Lord, ako'y pupunta na sa langit kasi tinanggap ko si Lord as my Lord and personal Savior, tsaka pinatawad na ako ni Lord. Okay na yon. Lalabas na kayo po ay makasarili. Paano yung mga kaibigan, yung mga kabarkada mo dati na hindi pa nakikilala ang Panginoon, na pupunta sa hell? Kontento ka na na ikaw ay saved, pero sila ay hindi pa saved. O yung mga kamag-anak o mga kaibigan o mga kapatid, hindi pa nakikilala si Lord. So doon na hindi tayo dapat makontento na tayo lang yung naligtas. O paano yung ibang mga tao na nangangailangan ng tulong? O wala ka bang desire na makatulong sa ibang mga tao? So, yung word na maging kontento ay hindi sa lahat ng area ng buhay ay pwede mong i-apply. Halimbawa, ang iyong bahay ay iisa ang kwarto, 5 kayo sa iyong pamilya, kontento ka na kahit iisa ang aming kwarto, okay lang. Hindi ka dapat makontento doon. Dapat humanap ka ng mas malaking lupa at magpagawa ka ng tig-isang kwarto para may privacy yung iyong mga anak. Yun ang ibig kong sabihin. Pag kayo po ay nakontento na sa kung ano lang ang meron kayo ngayon, wala na po kayong mararating sa inyong buhay. So yung pong salitang maging kontento ay hindi po sa lahat ng area ng buhay ay pwede mong may apply. Lalo na doon sa kaligtasan. Hindi kayo dapat maging kontento na ligtas ka na, paano naman yung iba hindi pa saved. So we have to do something. Okay? Yung iba, yun yung sabing comfort zone. Okay na ako, tama na ito sa akin. Halimbawa, kayo po nakagraduate na ng elementary, kontento ka na ba doon? Okay lang, basta ako'y marunong magbasa at marunong magsulat, okay na yon. So, hindi mo po pwedeng i-apply yun doon dahil nakalagay din naman sa Biblia na kailangan nating magpatuloy sa paglago at pagkilala sa Panginoon. Lumago ka pa. Hindi lang yung tinanggap mo si Lord as your personal Savior. Kinakailangan mag-grow ka pa at lumalim pa ang iyong pangunawa at madagdagan pa ang iyong kaalaman patungkol sa mga salita ng Diyos. Okay, so ngayon pong araw na ito, ang pamagat ng mensahe na i-share ko po naman sa inyo ay represent Christ to the world. Represent Christ to the world. Kapag sinabi po natin represent Christ to the world, it means to reflect Christ everywhere you go. Tayo pong lahat, aware man kayo o hindi, tayo po ay representative of something. Aware man kayo o hindi kayo aware, kayo ay representative. Kung saan kayo pamilya, kung saan kayo trabaho o work or company na pinagtatrabaho, you are representative of something. Halimbawa, anong apelyido mo? Reyes, Pineda, Tamayo, Arsadon, o Rojas, or whatever. Hindi mo ba alam na ikaw ay representative ng apelyidong dala mo? Kaya pag ikaw ay mabuti, o halimbawa yung kaapelyido mo, may ginawang kabaitan, lalahatin, ang mga Tamayo, ang babait. Yung mga Bragat, ano sila? Mga friendly sila. Diba? Lahat na lang ng pagtingin sa apelyidong gayo. Ngayon, pagka may politikong Rojas na naging kurap, lahat ng Rojas, pangit ang tingin ng mga tao. Napapansin niyo po ba yun? Because you are representative of your family name. Yung apelyido mong dala-dala, representative ka noon. O ano mo, Reyes, mababait silang tao. At saka mapagmahal sila. At sila, matulungin. Kasi meron silang kilalang taong gano'n ang apelyido na sila ay talagang tumutulong sa kapwa. Kaya, damay. Sa kabilang banda, pag may ginawa naman ng kalukuhan, lahat din, damay din. Kung ikaw ay estudyante sa school na iyong pinapasukan, kung saan ka nag-aaral, Central, West Central, anumang school yan, at ikaw ay magaling, ikaw ay sabihin nating mahusay ka, ikaw ay nagtatap lagi, mataas lagi ang iyong mga grades, ikaw ay mabuting estudyante, nire-represent mo yung school na iyong pinapasukan. Halimbawa naman, ikaw ay nagtatrabaho sa isang bangko, ikaw ay magalang na napakipag-usap sa mga tao,
sasabihin, alam mo yung mga nagtatrabaho sa video, mababait sila. Kasi, dahil sa ipinakita mo, na i-represent mo yung iyong pinagtatrabahuhan na maging maganda pagtanggap dahil sa iyong ipinakita. Samantalang sa kibalang banda, ay pag ikay masungit, suplada, dami ako, mga nagtatrabaho dyan sa sa East West, mga ano sila, mga suplada, tsaka ganito. Pero, hindi naman ay lahat ay gayon. May nakita ka lamang na isang taong masungit o hindi maganda ang mood, dinamay mo ng lahat. So, dapat po tayo maging aware that we are representative also sa company na pinagtatrabahuhan mo, kaya nagbibihave ka nga ng maayos. O kaya naman, sa iyong pamilya. Anong pamilya mo? Saan kang kabilang na family? Anong family mo? You are representative of your own family. Kaya, pag ikaw ay hindi nag-behave, pansinin ninyo, ano bang klaseng pamilya meron yung taong yun? Ba't ba ganon siya? Pero pagka ikaw naman ay magalang, napakabuti ng pamilya ng taong yun. Kita mo, ganon siya. Kaya, lahat kayo, damay-damay na kayo sa inyong tahanan dahil merong nag-represent ng kabutihan. At kung meron namang na-misrepresent o nakapagpakita ng hindi maganda o mabuti, damay din kayo sa magiging negative effect. Lahat kayo mababash ng mga tao. Now, gayon din naman, if you are followers of Christ, kung ikaw ay tagasunod ka ni Kristo, ikaw ay representative ni Christ. At hindi lang si Christ, pati nga yung church na ina-attendan mo, nire-represent mo na rin tuloy, di ba? Saka ba na-attend? So, kaya, tayong lahat ay dapat ay maging aware. Hindi lamang tayo representative ng ating pamilya, ng ating school, ng company na pinagtatrabahuan, higit sa lahat, ikaw ay representative ng kaharian ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, you are God's representative. Ang sabi po sa 2 Corinthians, chapter 3, verse 3, basahin po natin, kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin, ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa pamamagitan ng tapyas ng bato, kundi sa puso ng tao. Nakalagay po dyan na tayo daw po ay maliwanag, hindi malabo, hindi blurred, no typographical error. Sabi, malinaw, clear. Sabi, kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. Sulat na ipinadala sa pagitan namin. Alam nyo po, mga kapatid, noong araw, wala pa pong mga papel, wala pang mga notepad, wala pang mga notebook. Ang mga writings, sinusulat po yan sa tablet. Yung bato, ginagawa po nila yung pinakikinis nila yung parang lapida, tapos doon isinusulat yung mga scripture, yung mga salita ng Diyos. Yung panoon, ganun panoon. Talagang hindi talaga nabubura yun pag nakasulat doon. Ngayon po, sinabi ni Paul na tayo daw po tayo daw ang maliwanag na sulat ni Christ. Pero hindi daw sa bato nakasulat. Saan nakasulat? Sa ating puso, sa ating sarili, sa ating buhay. Na binabasa daw po yan ng mga tao. Sa totoo lang, ito po, ang dapat ninyong maintindihan. Ang mga tao, hindi nagbabasa yan ng Bible. Hindi nagbabasa ng Bible ang mga tao. Alam niyo po ang binabasa ng mga tao? Yung buhay ng mga believers. Yung buhay mo, yung buhay ko. Kung ikaw ay nakakakilala sa Panginoon, kung ikaw ay tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior, kung ikaw ay sinasabi mong ikaw ay followers ni Christ, I am telling you, ang buhay mo ang binabasa ng mga tao araw-araw. Tinitingnan nila yan. Bakit? Kasi ikaw ay representative ng Panginoon. Hindi nila binabasa ang Biblia, binabasa ng mga tao yung buhay mo. Kaya pagka ikaw ay may nagawang pagkakamali o ikaw ay may mga nakumit na mistakes, ganito alam, akala ko po na ganyan, akala ba Kristiyano, ba't ganyan yan? Bakit nila nasasabi ang ganoong bagay? Sapagkat ang kanilang paniniwala, ikaw ay representative ni Christ. Ikaw ang representative ng kaharian ng Diyos. At bilang tayo ay representative ng kaharian ng Diyos,
dapat ay mai-present natin si God ng maayos sa harap ng mga tao. Dahil walang ibang titingnan ang mga tao, walang idea ang mga tao about God. Kaya nasa sa iyo ang image ni God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are created according to the image of God. Ang mga tao ay wala silang idea. Sino ba si God? Ano ba si God? Ngayon, ikaw lagi kang nakikita, sinasabi mong ikaw ay nag-worship sa buhay na Diyos, ang Diyos mo ay mabuti, ang Diyos mo ay puno-puno ng pag-ibig, pero hindi naman nakikita sa iyo. Kung anong nakikita sa iyo, yun ang nagiging pagtingin nila sa Diyos mo, sa iyong Diyos. Kaya sabi ko nga kanina, kung ikaw ay pumapasok sa school na itong school na ito, at ikaw ay bulakbol, ay, ang mga napasok sa school niyan, mga bulakbol. Kasi yun yung nagiging thinking ng mga tao about doon sa school. Kaya bakit mayroong mga school na gusto nilang doon lagi papasukin ang kanilang mga anak? Kasi lagi nagna-number 1. Laging nagtatap ang mga estudyante doon. Pagka sa mga board exam, laging mga top notcher. Kaya gustong-gusto mong doon papasukin ang iyong anak. Ay, magaling magturo yun. Kita mo, ang lahat ng mga galing doon, mga professional, tsaka maayos silang mga estudyante. Ang tawag po doon ay nai-represent nila ng ayos kung saan sila nanggaling, kung ano yung kanilang pinanggalingan. At bilang tayo po ay representative ni Christ, kinakailangan ay maipresent natin ang ating Diyos sa harapan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Huwag na tayong huwag na tayong gumamit ng palusot. Kung tayo ay nakapag-commit tayo ng mistakes, aminin na lamang natin na sorry, ako ay nagkamali. Kaysa dun sa tayo ay gagawa pa ng palusot. Sabi nga gagamitan mo pa ng verse, Sabi nga ng Bible, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Binanatan mo pa ng Hebrew chapter 12 verse 2, look unto Jesus. Ay, paano kung balikan ka? Ay, saan ba nakikita ang liwanag ni Jesus? Saan ba nakikita ang liwanag ni Jesus? Kanino ba ang liwanag ni Jesus? Kanino ba ang image ni Christ? Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo ang image ni Christ. Kaya, ikaw ang tinitingnan ng mga tao. Hindi doon sa drawing, wala doon sa drawing, wala doon sa libro, wala doon sa sa mga dingding na pader. Nasa iyo ang larawan ni Kristo. Kaya ikaw ay mag-behave kagaya niya. So, now, I will share to you 3 important things on how do we present Christ to the world. Tayo po, paano ba natin ipe-present si Christ sa mundong ito? Kami ba lahat ay magiging kagaya mo, pastor? Iwanan ba namin ang kami mga trabaho? Kami ba magre-resign na? Hindi na mag-negotiate, magpapastor na lang kami lahat. You don't need to resign to your job or give up your business to present Christ to the world. Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong mundo. Kung ikaw ay estudyante, may mundo kang iyong mundo. Actually nga, tayong lahat na dito, bagamat tungtong tayong lahat sa earth, may kaiba-iba tayong mundo eh. Ano pa, pastor, yung nag-uusap na mag-isa, nagtatawang mag-isa, iba rin naman ang mundo noon. Ibig sabihin, sa panahon natin, mayroong millennials, mayroong mga Gen Z, mayroong baby boomers, mayroong alpha, beta, mayroong pang ano kaya sunod? Lahat po yan, pag pinagsama-sama ninyo, yung baby boomers, tsaka yung alpha, hindi sila magkakaintindihan. Ang laging sasabihin ng mga baby boomers, kami noon. Ganon, lagi sasabihin nila, kami, isang sut-sut lang. Tatakbo agad. Tsaka kami noon, kahit walang cellphone, nabubuhay kami. Ganon. At tsaka kami, ganon, laging sasabihin nila, yung panahon nila, na yung mga alpha, beta, wala naman silang idea doon sa panahon nila dahil nabuhay lang. Ang mga alpha at saka mga beta, mga Gen Z ay nabuhay sa digital age. Yung mga baby boomers, stone age. Wala, kaya ang layo ng gap. Iba ang mundo nila. Kita ninyo na laang sa edad. Dati, yung mga bata, ang mga pinag-uusapan niya, lagi ang mga Roblox. Yung naalala ko yung mga bata, yung mga laro, mga games sa
Pero habang tumatagal na, yung aking mga anak dadalaga mga pang-makeup na ang mga mga pinagkakahiligan. At pagka yung mga medyo professional na, yung mga gadgets, diba? Mga gadgets, mga phone, iPad, yun. Iba na rin ang mundo ng mga ganon. Tapos pag medyo may mga edad-edad na, mga sasakyan, yan ang mga pinag-uusapan, mga patungkol sa mga bahay, mga lupa. Pag senior na, iba na pinag-uusapan, mga herbal, mga efficacent oil, Vicks Vaporub. Iba na eh, kakaibang mundo. Kaya, pag pipilitin mo na yung mga tao kumilos sa kagaya ng kilos mo, hindi mo mawiwin yung mga Gen Z people. Ang tanging makapagwiwin sa mga Gen Z, yung mga tao nakakaintindi din sa mundo nila. At ang tanging makakapag-win sa Panginoon doon sa mga baby boomers ay yung mga taong nando sa mundo dahil kahit tayo nasa earth lahat, pero iba-ibang mundo natin. Iba ang mundo ng mga engineer, iba ang mga mundo ng negosyante. Sa mga negosyante, talagang sila, mga risk taker. Hindi takot sila na sumubok at gumawa ng mga bagay na mga talagang risk taker. Iba rin naman doon sa mga, mga employee na mindset. O, diba? Magkakaiba. Kaya, ang tanging makapag-win, halimbawa, sa mga mundo ng mga teachers, ayun ding mga teachers na nakakilala sa Panginoon. Ang makakapag-win sa mga negosyante ay yung mga negosyante na nakakilala kay Lord. Kasi nagkakaintindihan sila ng mga lingwahe. Mga lingwahe. Alam nila ang lingwahe ng isa't isa sa kanila. Kaya, mga kapatid, tayo ay inilagay ng Panginoon sa different part of our world. Mundo ng mga kabataan, mundo ng mga Gen Z, mundo ng mga millennials. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na maging representative kanya. Kaya sana nabuhay ako nung panahon, noon. Diba? Sabi naman ng iba, sana nabuhay ako sa panahong ito. Tayo ay may kanya-kanyang panahong pinaglagyan ang Diyos sa atin para tayo ay kanyang maging representative doon sa panahong yon at sa pagkakataong yon, sa season na iyon. Now, the question is, how do we represent Christ to the world or to our world? Kung saang mundo tayo o LGBT community. Hindi natin hinahatulan ang mga LGBTQ, RSTUB. Bakit? They also need Christ. Kung walang magre-reach out sa kanila, sino pa ang aabot? Kaya huwag kayong ma-surprise o huwag kayong sabihin, ma-shock pag isang araw may dumating diyang mas maganda pang mag-ayos kaysa sa inyo. Bakit? Kailangan pa din nila si Christ. Kung hindi natin tatanggapin ang mga taong iyan na pumasok sa church, paano pa sila mababago? Yun ang dapat nating maging thinking. Huwag nating hatulan. Kung may pumasok diyan na walang taong may gusto na magkaganon siya. Yun ang epekto ng kasalanan na nagsimula pa kay Adam at kay Eve. And God provided a solution para doon sa mga ganun pong mga tao. Kung sa physical, hindi nila magawang maging kung ano man sila, pero ang kanilang kaluluwa ay maliligtas kung tatanggapin nila si Jesus. Sapagkat ang tunay naman nating buhay ay hindi dito sa mundo, kundi doon sa kaharian ng langit. Now, how do we represent Christ to our world? By showing a godly character. By showing a godly character. Mga kapatid, ang mga tao po ay wala silang idea kung sino ang Diyos. Kasi hindi naman nila kilala ang Diyos eh. Ngayon, si Lord ay nagpakilala sa atin. Ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Dahil nakilala mo ang Panginoon, yung kanyang karakter ay gusto niyang i-transfer sa iyo. Yung character ni Christ gusto niyang ibihis o isuot sa iyo. Kasi nung hindi pa tayo nakakakilala kay God, iba yung karakter natin eh. Demonic, ungodly ang ating karakter. Pero yun ay epekto ng kasalanan. Pero dahil tayo ay nakakilala sa Panginoon,
gusto ng Diyos na i-transform at ayusin yung ating karakter. Actually, hindi naman talaga masama ang taong nilikha ng Diyos. Ba't naging masama lamang ang tao? Nung ang tao ay ma-deceive, magkasala, tapos sumuway sa Diyos. Then, naging evil na yung karakter niya. Ngayon, ang ginawa ni Jesus ay bumaba dito para i-repair yung na-damage na karakter ng tao. Ayusin muli. Kaya nga tinuturo ang salita ng Diyos kasi nga para maalis yung masamang karakter at mapalitan ng karakter ni Christ. So kung hindi ituturo ang salita ng Diyos, hindi natin matututunan, hindi madidevelop sa atin yung karakter ni Christ, yung image ni God. Ngayon, napakalaki pong advantage kapag tayo ay nasa atin ang karakter ni God. Maire-represent natin ang ayos si God sa mundong ating ginagalawan kapag nasa atin yung karakter ni Christ o karakter ni God. Basahin po natin yung pong Acts chapter 11, verse 24. Sinabi po dyan ang story ni Bernabe. Bernabe. Okay? Sabi doon, mabuting tao si Bernabe. Kaya siya tinawag na Bernabe, ibig Barnabas. It means a good man. Okay? Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Ang sikreto pala para madami kang madala sa Panginoon ay hindi yung kabisaduhin mo ang Greek word, Hebrew, Aramaic, at saka memorize ka ng maraming mga verse, numbers. Alam niyo po, even the politician can quote verses. Kaya ba? Pwede ba? Pwede. Even devil, even Satan can quote verses from the Bible. Actually, nung si Satan ay idideceive niya si Jesus, nag-quote siya ng verse, tumalong ka nga dyan sa bangin. Kinot niya yung Psalms 91. Nasabi niya, nakalagay, nasusulat. Iingatan kanya at hahawakan ng iyong mga paa, susuguin ng anghel para ang iyong mga paa ay hindi matisod sa batong matatalas. Even Satan can quote verses. Even politician, even gang leader can quote verses to cover up their mga anomalies, di ba? Pero, mga kapatid, dapat nating maintindihan na to represent Christ ay hindi yung tayo ay mag-quote ng maraming verses, kundi ipakita natin yung pag-uugali ni Kristo, makita ang ugali ni Kristo sa ating buhay. Halimbawa, paano mo ba makikilala ang isang doktor na doktor siya? Halimbawa, pumasok ko sa ospital, paano mo makikita ang doktor? May dalang map, may dalang balde, at saka anong dala niya? May floor map, yung ba dala niya? Pag may dalang floor map, may dalang balde, may dalang tabo, ano yun? Sino yun? Janitor. Nakikilala mo, may dala, yung doon sa kanyang, paano mo makikilala ang doktor pagpasok mo sa ospital? Anong nakikita mo sa kanya? Stethoscope. Nakaputi, ng damit niya, nakaputi siya. Tapos may nakasukbit dito na na earphone. Ay, hindi pala earphone yun. Yung inilalag, stethoscope, di ba? Kaya doon ka magpapa-check up, doon mo sasabihin yung lahat ng mga nararamdaman mo, yung mga historical background mo sa iyong health kasi nagpapa-check up ka. Paano naman makikilala ang sa pong Kristiyano? Ano naman ang kanyang dala? Bible? Si Elisoriano, may dala din Bible yun yung hold-upper may Bible ding dala, yung nakatago yung baril niya doon sa loob ng Bible. May dalang bagong buhay. Sabihin natin, bagong buhay. Merong change life. Nakikita sa iyong buhay, dapat. Siyempre naman, pag nakilala mo naman si Kristo, hindi ka na mapagkakausap. Tahimik ka lang lagi. Hindi ako banal. Hindi ganoon. Tayo ay dumadaan sa proseso ng pagbabago ng buhay. Tatanungin ko po kayo, pamula nung nakakilala kayo kay Kristo, ilang porsyento na kaya ang nabago sa inyong buhay? May nabago kaya kahit katiting o wala? Ilan na kayang
porsyento yung naging improvement ng inyong buhay. The way you think, the way you talk, the way you act, at saka yung iyong lifestyle. May nabago ba sa iyong lifestyle o lalong naging worse? Sabi ko po sa inyo, nung ako ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ako po ay palaaway. Tapos, nagdadala ako ng mga bara sa school. Ako ay sugarol. Oh. Kahit po ako ay na-born again na dahil inakay ako nung aking tita sa church, pero nagsusugal pa rin ako. Palamura sa school, ako'y nagmumura. Oh. Pagka halimbawa ay merong hindi nakagusto sa kaklase, paglabas namin sa gate, nakoy, maghahamon ako ng suntukan. Pero ako ho ay isinasama na sa church. Pero ang tagal ko na nakakilala sa Panginoon at marami nang nabago sa aking buhay. Hindi na ako gayon. Nagpapasensya na ako. Nagpatawad ako sa mga taong nakagawa sa akin ng hindi mabuti. Hindi na ngayon ako nagmumura. So, ibig sabihin, may nabago na sa iyong buhay dapat sa pamula noon. Kaya, nakikita ng mga tao, araw-araw, yung iyong improvement. Sa pagpunta mo sa church, sa iyong pakikipag-communicate sa Lord. Itong Christian life, Christian living, is not a religion. Christianity is not a religion. It is a lifestyle. It is a journey together with Christ. Hindi ito relihiyon lang na ano bang relihiyon mo. Hindi ganoon eh. Ito ay lifestyle. Ito ay buhay na kailangan mong i-display araw-araw na nakikita ng mga tao. Kaya nasasabi, ikaw ay Christian ka. Yun, bakit maraming na-attract na tao at nadala sa yung iba hindi nadala. Bakit madaming nadala si Bernabe? Kay God. Pogi siguro siya, tsaka magaling siya magsalita. Maboka, tsaka ma-PR. Hindi yun ang ginamit ng siguro kung pogi lang sana ako, kagaya ng artista, tsaka magaling akong magsalita. Siguro marami akong madadala kay Lord. Hindi po yun ang pinakita ng Bible. Sabi ay yan, mabuting tao si Bernabe. Ibig sabihin, nagtataglay ng godly character. Puspos ng Espiritu Santo, godly character. Matibay ang pananampalataya, godly character. Kaya, maraming nadala. Minsan, kaya wala tayong nadadala. Nadadala. Kasi na-open sa ating mga pag-uugali, sa ating mga salita, sa hindi magandang asal na nakita sa atin. Kaya turn off yung ibang tao sa pagboborn again, pagkikristiyan. Minsan naman, ayaw na, very allergic sila when it comes to Christian faith. Hindi dahil sa ayaw nila sa salita ng Diyos, hindi dahil ayaw nila sa Savior, kay Christ, kundi ayaw nila sa ugali na nakikita ng mga Kristiyano, sa mga Kristiyanong marami. Meron pong isang, yung leader sa India, sino yun? Si Mahatma Gandhi. Yan. Siya po noong unang panahon ay napapunta po siya sa isang simbahan na ang ipinapangaral ay si Jesus. Siyempre, gusto niyang makilala si Jesus. Gusto niyang makilala ang Panginoon dahil naririnig niya sa sinasabi ng mga Kristiyano na si Jesus ay makapangyarihan, namatay tapos muling nabuhay, nagpapagaling. Kaya siya po ay nagkaroon ng interest na kilalanin si Christ. Siya po ay pumasok sa isang maliit na simbahan at pagpasok niya sa simbahan po doon, meron po doong usher. Alam niyo yung usher? Yung nagwe-welcome. Aba, sinungitan ba siya ng usher? Sinupladuhan. Tapos nung siya umupo sa unahan, di umupo siya sa unahan dahil wala pang tao eh. Ang una agad niyang napansin, bakit nakalagay doon sa church, ang karatula, alas 9, alas 10, wala pa yung yun agad, ang una. Pangalawa, nung siya umupo doon sa unahan, sabi nung usher, bawal po kayo diyan, doon po kayo sa bebadang gitna, ang mga nakaupo ho dyan, mga leader namin, yung mga ganon. Tapos, mamaya, lumipat uli siya, pinalipat sa upuan dahil meron daw sadyang nakaupo daw doon na maganda ang bihis. Eh siya, hindi maganda ang bihis. Alam niyo po, ang ginawa po niya, yun po ang una at huli niya na yung pag-attend at hindi na siya po bumalik. At nagtatag na lamang siya ng sarili niyang ideolohiya. At alam niyo po ang sabi niya, I believe in Christ, but I don't believe to His follower. Believe ako kay Christ, pero doon sa mga tagasunod niya ay hindi.
Kaya nagtayo na lamang siya ng sarili niyang ideology at marami siyang mga naging followers. Try to imagine that, sayang, isang napakalaking sayang. Kung sana yung church na kanyang pinasukan ay nakapagpakita ng kabutihang asal, ng godly character, sana si Mahatma Gandhi ay isang naging matinding leader na ang ipinipresenta ay si Christ. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi mo naman kailangan maging perfect na tao. Sabihin mo sa kanya, hindi mo naman kailangan maging perfect na tao. Ipakita mo lamang yung character ni Christ sa buhay mo, and you can attract many people. You can draw other people to Christ. Huwag tayo mag-pretend na hindi tayo nagkakamali. Kasi lahat naman ng tao ay nagkakamali. Kasi pag ikaw ay nagpipretend na ikaw ay perfect, hindi ka nagkakamali, yung mga tao, matatakot nang sumama sa iyo. Ay, hindi ako nababagay dyan, mga perfect pala yung mga yan. Tandaan po natin, lahat ng mga tao ay pare-parehas lang ng ating pinagdadaanan. Pero ang kaibahan ay ganito. Dahil sa Panginoon, na-overcome natin kung ano man yung kanilang pinagdadaanan sa tulong ni Lord. Nakagaya din ang ating pinagdadaanan sa tulong ni Lord. So, let's present a godly character. Ano po ba ang godly character? Sabi po sa aklat ng Galatians, chapter 5, verse 22 and 23, ito yon. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ibig sabihin, pag meron kang godly character, kahit ano pang ibato sa iyong kaso, kahit ano pang ibatong mga paninira, hindi magtatagumpay ang sino mang taong gustong sumira sa iyo if you possess a godly character. Bakit? Kasi yung godly character ang magpapawalang bisa sa lahat ng mga bad accusations ng mga negative people sa iyo. Pero kung ikaw, lahat ng mga mangbasya iyo, inaaway mo din, inaaway mo sa Facebook. Pag galit ka, pinapakita mo sa Facebook na ang iyong galit, nang aaway ka. Alam niyo po ba, nage-gauge ng mga tao kung anong pag-uugali meron ikaw. Yun pala'y walang self-control, madali pala yung magalit. Ganun. Kaya, nag-gauge ka na nila. Pinopromote mo ang iyong sarili bilang ikaw ay napaka-hot-tempered na tao at taong wala kang self-control. Pinopromote mo yon. Kung kilala ka nilang engineer, ay hindi ka nakukuhanin nila. Bakit? Ay, plain ako, baka tayo susumbatan lang ng pagkagalitan pagka. Kaya, mga kapatid, lalo na po ang inyong Facebook, yan po ang inyong advertisement sa inyong sarili. Kaya, kung ano ang pinipresent mo sa sarili mo, yun ang makikita ng mga tao sa uri ng pagkatao na meron ka. Ibig sabihin, yung Facebook mo, yan yung nagpo-promote. Kung negosyo ka o produkto ka, yan ang promoter ng iyong pag-uugali. Hindi naman yung kinakailangan laging ang may mga birds, pipicturan mo laging may Jesus. Hindi naman kailangan maging religious ka sa iyong Facebook eh. Mag-post ka ng encouragement, ng mga good things, ng mga good vibes, ng mga pampasaya. Yung bang nakaka-encourage, may napupulot na aral pag dumaan yung iyong Facebook doon sa hindi yung i-delete ka na nila. Ang friend nila kasi ang mga post mo, yung inaaway mo mga politiko, inaaway mo ang kapitbahay, inaaway mo yung teller sa bangko, inaaway mo yung mga katransak. Kaya pag yan ang nababasa sa inyo, ng inyong mga kaibigan, lagi baka kayo i-unfriend na. Bakit? Kasi hindi maganda ang inyong character na ipinapakita. Let's show a good character. At pag kayo po ay may magandang character sa Facebook pa lang, ipapollow kayo ng mga tao. Kayo ay gusto lagi kayong ipollow nila kasi pag napapadaan kayo, nakapagbibigay kayo ng encouragement. At alam nyo, pag maganda ang inyong character, pag-uugali, anumang negosyo o anumang produktong inyong itinda, bibili yung inyong mga followers. Nakukuha po ba niya ibig ko po sabihin? Kasi hindi bibili ang tao, hindi dahil doon sa yung produkto mo bibili. Bibili sila dahil nakikita sa iyong ikaw ay may mabuti kang asal.
Yun po yun, mga kapatid, kita mo yung mga kaibigan mo. Kahit hindi nila naman gusto yung product mo, napapabili sila dahil dun sa maganda mong ipinipresent na pag-uugali sa kanila. Kahit meron na silang mga kinukuhanan na customer or whatever, pero lilipat sa iyo. Bakit? Dahil ikaw ay maganda kang kausap. You are presenting a godly character. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may pag-asa pa tayo na ma-develop sa atin ang godly character. At pag na-develop sa atin ang godly character, hindi ka pa nag-share ng Jesus, hindi ka pa nag-share ng kung ano-anong mga verses sa Bible, magtataka sila. Bakit ganun sila? Saan ka ba uma-attend? Ganun agad po yun. Kaya wala ka pang sinasabing Jesus, pero nakikita na sa iyong buhay, yung mga tao ay nagkakaroon na agad ng idea. Siguro Christian yun. Tatanungin ko po kayo, alin po ang mas maganda sa pandinig? Yan ba ang Kristiyano? Yan ang Kristiyano. Alin sa dalawa ang gusto ninyong mapakinggan? Sa tuwing makakausap kayo ng tao, may kadil, katransak. Yan ba ang Kristiyano? Pag nag-utang, hindi nagbayad, natago na. Ang mga Kristiyano ba'y nangungutang? Nakakapangutang din, pero nagbabayad naman. Yan ang Kristiyano. Ganun dapat tayo. Hindi yung, pag Kristiyano ko, markado ko na. Tatanungin ko po kayo, saan ninyo po gustong maalala kayo ng tao? Sa pang-i-scam, pangbubudol, o sa paggawa ng kabutihan? Kayo po ang pipili. O sa pagiging masungit? Saan ninyo gustong, kung kayo ay maaalala ng tao, marinig lang ang inyong pangalan, mayroon agad halimbawa yung Simon the sorcerer, Simon the zealot, Simon the leper. Maraming Simon sa Bible. Simon the followers of Christ. John the beloved. Kung kayo po, mababanggit ang inyong pangalan, anong gusto ninyong maalala ng mga tao sa inyo palagi kapag narinig lang yung pangalan ninyo? Yan, anointed. Pag narinig yung pangalan mo, anointed yan. Ganun agad. Narinig yung pangalan mo, ay oo, anointed yun. Saan mo gustong maalala ka ng mga tao kapag nababanggit ang pangalan mo? Kung ano yon, show a godly character at maaalala ka ng tao kung ano yung mabuting nakikita sa iyo. Yan po ang number 1. By showing a godly character. Pangalawa po, how do we represent Christ to the world, to our world? By showing a good example to others. Tayong lahat, wala tayong idea kung paanong mamuhay bilang tagasunod ni God, bilang followers ni Christ. We have no idea how to live the life that is connected to the kingdom of God. Ibig sabihin, wala tayong idea kung paano mamuhay bilang mabuting tagasunod ng Diyos. Bilang tunay na anak ng Diyos. Wala tayong idea. Pero, si Jesus po ay sinugo ng Ama dito sa mundo para ipakita sa atin kung paano mamuhay bilang isang anak ng Diyos na nakakalugod sa harapan ng Ama. Pinakita ho lahat yun ni Jesus. Kaya sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17, pumunta ako dito not to abolish the law, but to accomplish it. Para gawin ito, sundin to. Kasi yung iba, nagkukunwari na sila'y lingkod ng Diyos, pero hindi naman nakikita sa kanilang buhay, panglabas lang. Nagiging hypocrite lang, hindi tunay. Ngayon, sabi ni Jesus, sa John chapter 13, verse 15, basahin natin. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Si Jesus po, noong naandito, ni-represent siya ng Ama. He is holy. Pero hindi naman siya religious na yung holy na ayaw na makisama sa iba, ako lang dapat. Hindi ganun siya eh. Si Jesus, banal siya, pero siya ay hindi nag-compromise. Kahit siya'y banal, siya ay naging kaibigan ng mga sinners.
friend of a sinners. Yung mga taong makasalanan, hindi niya hinuhusgahan. Mapansin niyo po yun. Siya ay loving. Siya ay mapagpatawad. Siya ay mabuti. He is gentle and humble in heart. Di ba sabi, Matthew chapter 11, verse 29, For I am gentle and humble in heart. So, hindi siya masungit. Ang pagtingin natin sa Diyos, dati, noon, yung pagka nagkasala kayong may hawak na 2x2, dapa! Ganon. Yung ganon. Kasi yung mga pinuno, pag ikaw ay naka-jeans, napupunta sa church, galit sa iyo si Lord. Parang, yun po, mga kapatid, hindi ganon ang image ni God. Hindi ho ganon ang pag-uugali ng He is loving. Actually, ngayong lumapit kay Jesus, sa papansin nyo, isang babae po na marumi po ang kanya pong pamumuhay. Nung pumasok po sa bahay ni Simon, nagbasag ng pabango. Yung mga tao, ginudge agad yung babae. Yung babae yan, masama yan, masamang babae yan, ganito, ganyan. Pero si Jesus po, yung pong babaeng yun, hindi po itinaboy. Bagkus yung babae tinanggap at kanya po itong pinatawad at nirestore ang kanyang buhay. Si Jesus po ay restorer. So tayo po din, mga kapatid, kung merong mang magkasala, dapat tayo unang-unang uunawa at magbibigay ng encouragement doon sa taong nagkasala para siya makatindig muli at makapagbalik loob sa Diyos. Hindi yung pag nagkakasala, ay galit niya si God, palayasin yan. Hindi po tayo ganun po dapat maging ganun. Kundi tayo dapat ang magbibigay ng hope. Kapag ang isang tao ay nag-fall, tayo yung gagawa ng para siya ay makatindi. Kasi sabi sa Galatians chapter 6 verse 1 kung may mahulog sa pagkakasala sa inyo, halimbawa, kayo na may pinapatnubayan ng Espiritu ang magtindig, magtayo sa Kanya. Tumulong para siya ay ma-restore ang buhay. We must be a good example sa ibang tao. Una ay sa pamamagitan ng kabutihang mabubuting asal. Makita dapat sa atin ang mabuting asal. Kapag kayo ay may kaaway o kaya may nakagalit, huwag ho ninyo sa Facebook itag yung inyong kagalit. Kung 2-3 tao lang naman, kausapin na lang ninyo ng sarilinan at huwag na ho ninyong idamay kami. Bakit po? Hindi siya makakatulong, hindi siya nakaka-restore. Bagkus ipinapahiya pa ninyo yung mga tao pong nagkamali. Kung mayroon po kayong mga tauhan na nagkamali, isang tao lang naman yung nagkamali, tawagin na lang sa inyong opisina o kabilang sulok at payuhan ninyo ng maganda at para mag-improve ang kanilang buhay. Bakit? Walang taong perfect. Even I myself, I'm not oriented of doing something. Pero kung may magsasabi sa akin, matututunan ko siya at mamamaster ko siya. Pero kung pag nagagalit ka, ipe-Facebook mo at kung ano-ano pang ikakalat mo sa buong GC na 1,000 kayo doon, mapapahiya siya sa 1,000 pero hindi mo na-restore ang kanyang buhay kasi napahiya siya. Ang gagawin niyan, leave the group. Lalong lalayo, lalo siyang magre-rebelde. Bakit? Kasi napahiya. Ang tao may pride, may ego yan. Pag yan, napahiya yan, lalo yung hindi din papayag na hindi rin siya makatuwiran. Pero kung siya tatawagin mo na lamang, huwag mo na lang i-Facebook. Tawagin mo na lang sa kabilang sulok at sabihan mo, payuhan mo ng ayos. Nakatulong ka pa. Kung kayo po halimbawa kakain sa restaurant, umorder kayo ng soup, tapos mamaya biglang may nagsuswimming na langgam. Binidyohan nyo, guys. Look at this, guys. Naka-live ka pa. Tingnan nyo, guys. Oh, kami ay nandito sa kainan ni tapos tingnan nyo, guys. Oh, nagsuswimming mga langgam. Huwag na kayong bibili dito. Maaring hindi alam nyo ng management. Pwedeng aksidente lang na may nahulog na langgam o hindi nila alam. Tapos ikaw naman, sinira mo na agad ang reputasyon ng kalang negosyo. Imagine niyo buong negosyo niya, kung may mga branch pa yon, bumagsak yon dahil lang sa langgam. Eh, ang gawin mo, huwag mo nang i-video. Pumunta ka na lang doon sa management. At sabihin mo, bakit po may langgam? Ay, ganun po ba? Sorry po. So, sige po, lahat ng kakainin ninyo, libre na po. O, di, nakalibre ka pa. Di ba? Eh, kung i-video mo, ikakalat mo, patak pa sa Facebook, kaaway ka pa nun. At ikaw ay markado ka na sa iyong mga friend. Nako, pag tayo ay may opening sa kainan, nako, wag din yung sasama yan. Baka tayo i-video. Di ba? At magkalat. Nakikita niyo po ba doon, mga friend?
maging tayong halimbawa sa mabuting asal. Kung may mga Kristiyanong gumagawa ng ganyan, hindi natin sila gagayahin. Amen? Because, ginagaya natin, nire-represent natin si Christ na hindi masisira. Hindi lang natin nire-represent si Christ, JA1 din. Di ba? JA1 family. Uy, kilala mo ba ito? Hindi, napa-attend lang yan. Pati ikaw, ayaw ko nang tanggapin ka pamilya kasi hindi ka nagkalat ng naging good representative eh. Kundi kayo yan. Kahit ngayong anak mo, hindi ko anak yan. Pero anak mo, parang itinatanggi mo na rin. Kasi hindi nakapag-present ng ayos. Sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. So, kinakausap ni Paul dyan ay si Timothy. Isa pa siyang kabataan noon at weak pa ang kanyang decision sa buhay. Nagsusway ang kanyang mga decisions. Kaya ini-encourage niya para maging matatag, maging matibay. Huwag kang masyadong magaslaw para hindi ka mapulaan yung pagiging kabataan mo. Kahit kabataan ka, ikaw ay may say, gano'n. Ngayon, hindi lang naman yan limitado kay Timothy lang. Para sa atin din yan, huwag mong hamakin ninuman ang pagiging Kristiyano mo o pagiging followers ni Christ. Pwede mong i-connect yan doon. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong pagiging followers ni Christ o pagiging Kristiyano or because of your faith in God. Huwag mong hayaan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita. Kung palamura ka nung hindi mo pa nakikilala si Lord, dapat, little by little, napapractice naman yun eh. Makipag-usap kayo sa AI, gagaling kayo. Napapractice mo yun hanggang sa mapasin mo, pag nagagalit ka pa rin, pero hindi ka ganong kagaya nung dati. So, sa pag-ibig, pag-uugali, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Kaya nga, Pastor, lagi kaming may mga alcohol sa lahat ng mga sulok ng bahay kasi malinis ang aming pamumuhay. Hindi ho yun na malinis sa kamay. Ang ibig sabihin, yung namumuhay ka sa kabanalan, hindi ka nagtatago ng kasalanan, wala kang ginagawang anomalya o kalukuhan o pandadaya. Okay? Gusto ng Diyos na tayo ay magtagumpay. Ang tanong ay ito, saan ninyo gustong magtagumpay? Magtagumpay sa paggawa ng illegal o magtagumpay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng marangal na pagtrabaho? Ikaw ang pipili. Yes, pwede kang yumaman agad ng mabilis sa pagyaman mo sa pag-illegal at maling gawain, pero madali din yung mawala. Pag na-expose ka, wala lahat yun. Para ka nagtayo ng kastilyong buhangin. Yes, ikaw nga ay mabagal ang growth ng iyong pag-unlad, pero ito naman ay ginawa mo ng tama, hindi pangdadaya ng kapwa. Kahit anong pagyanig, mananatili ang lahat ng itinayo. Alam niyo po ba yung building na itinayo dyan sa may Pampanga? Hindi pa nabubuo, hindi pa tapos, nag-collapse agad. Kasi po, dinaya ang mga bakal sa loob. Substandard ang ginamit para makatipid. Yon, ano nangyari? Lalong nagastos ang pa at lalong walang nangyari sa kanilang itinayo. Sayang lang ang ginastos. Kasi nagtatayo na din lamang, hindi pa inayos. Alam niyo mga kapatid, sumunod na din lang tayo sa Panginoon. Gawin na natin ito ng maganda. Dahil pagdating sa dulo, ikaw ang makikinabang ng lahat ng iyong ginawa. You will eat the fruit of your labor. Sabi ng Bible, blessing and prosperity will be yours. Palapakan natin si Lord. Paano, Pastor, yan? Hindi na dapat ako magagalit. Hindi ko sinabing hindi na kayo nagagalit. Pag kayo ay followers ni Christ, nagagalit pa rin. Pero, pag nagagalit ang mga followers ni Christ, ay iba sa hindi nakakakilala sa Panginoon. Pag nagagalit ang followers ni Christ, binabaril agad. Hindi yun. Pag nagagalit ay iba. No, yung mga hindi kumikilala sa Panginoon, pag nagalit, halimbawa, may nag-overtake sa iyo o overtakean mo ba din ba sa highway? At ikakat,
Noong hindi ka pa nakakakilala kay Kristo gayon, pag kami nakatingin, aba, sama mo makatingin. Ngayon ba, dapat ganun ka pa rin? Dapat iba na. Ngayon ay may pag-ibig ka na kung tumingin. Hindi mo na yung, ay, pag-ibig na siyang tumingin, kumikindot-kindot. Hindi yon ang ibig ko namang sabihin. Ibig sabihin, hindi ka na nag-aano ng galit. Gusto mo agad o makipag-aaway ka agad. Kaunting hindi makasundo o tumingin lang sa yung hindi maganda. Galit ka agad. Ngayon, hindi na, nagpapasensya ka na. At ikaw ay nagpapatawad. Sabi ng Bible sa aklat ng Ephesians chapter 4, verse 26. Basahin natin. Go. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo ay magkasala. Dati pag magagalit, pinagsisip ako, binabato ko kung anong mga ibato, mga ano. Pero dahil sa nga, ikaw ay nakakakilala sa mapapansin mo, little by little, nagkakaroon ka na ng self-control. Hindi ka na gano'n. Nagagalit ka pa rin, pero hindi ka na nagmumura. Hindi ka na nandadamay ng iba. Little by little. Mag-i-improve yan. Mag-i-improve little by little. Okay? Yun ay kung gusto mo. Kung gusto mo talagang matransform. Kung ayaw mo naman, gusto mo gano'n ka na habang buhay, di lalayuan ka ng maraming tao. Okay? Pag gano'n ang iyong ipinapakitang ugali. Okay? So, kaya may mga taong ayaw nilang laipitan, ayaw maging kaibigan, ayaw nilang maging kasi nga, dahil sa attitude na ipinapakita. Kaya sabi daw, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo ay magkasala. Ibig sabihin nagalit, huwag kang papatay. Huwag nagalit, huwag kang manggulo. O kung magalit ka, sabi doon ay, huwag ninyong hayaan na lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Bakit? Kasi sabi ng Bible, pag binasa niyo 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang tiyablo. Ephesians chapter 4, verse 27. Now, so, nasa na tayo? Una, kailangan natin ay magpakita po ng halimbawa sa pagiging mabuting asal. Ano pang halimbawa? Tayo ay magpakita ng mabuting halimbawa sa pagiging responsible sa buhay. Responsible sa buhay. So, ibig sabihin, hindi lang sarili mo ang iyong iniisip, kundi iniisip mo rin ang ibang tao. Dati nun, sarili mo lang ang iniisip mo. Pero ngayon, hindi lang yung sarili mo. Okay? Kundi iniisip mo rin yung kapakanan ng iba. Dati noon, ang gusto mo ay makalamang sa kapwa. Ngayon, ang gusto mo, maging patas sa lahat ng bagay. Ngayon, sabi ni Paul, basahin yung sinabi ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 8 to 9. Sabi doon, hindi kami tumatanggap ng pagkain mula sa inyo na hindi namin binabayaran. Sa halip, nagsisikap kaming magtrabaho sa araw at gabi upang hindi kami maging pabigat kanino man. Verse 9, ginawa namin ito hindi dahil wala kaming karapatang tumanggap ng tulong galing sa inyo, kundi upang magsilbing halimbawa sa inyo. Kung pansinin nyo, mga kapatid, noong hindi pa tayo nakakilala kay Jesus, gusto natin lagi ay makalamang sa iba. Gusto natin libre lahat. Makalibre, di ba? Ganon. Pero nung si Paul ay magturo, sabi niya, ayaw niya hindi niya gagamitin yung kanyang pagka-pastor o pagka-apostol. Para, apostol naman ako, libre na yan. Bibili ng kamatis, libre na yan. Kaya pag kami magde-dedicate kami ng mga tawag doon, ng mga tindahan, ng mga grocery store, tapos ako'y may kasama, sinasabihan ko agad yung mga kasama ko, na pag tayo pupunta doon at mag-dedicate ng tindahan, dapat ay tayo ang unang-unang bibili. Hindi yung, uy, opening mo naman ngayon, opening naman ng tindahan mo. Pwede mo kami, magdala ng pushcart, tsaka yung mga tinda mo, para matikman naman namin. Libre na, opening nyo naman. Ako, opening pala, lugi na agad yung nagpa-dedicate. Kaya sa susunod, huwag nang magpa-dedicate, lugi agad. Kaya sabihan ko yung mga kasama ko, pag tayo ay, mag-dedicate ng mga tindahan, tayo ang unang bumili kahit bibili din naman kayo sa ibang tindahan, di doon na. Para tayo ang unang-unang nagdala ng blessing. Kaya nga, house blessing, kaya nga, blessing ng business.
ay di tayo ang unang-unang bibili. Parang gesture yon. Pwede ba yon? Ganun po ang i-develop natin sa ating mga kaisipan. Huwag po yung laging, libre naman. Ay, ikaw naman, sister naman kita. Magka-sister naman tayo. Kaya yung iba, pag may mga ganyan, ayaw na mag-invite ng sister. Ayaw na mag-invite. Naku, nagdadala ng plastic yan. Dahil sister naman, huwag na natin imbitahan yan sa kainan. Naku, huwag na. At nagdadala yan. Dapat tayo, pag pupunta sa birthday, tayo ang may dala kahit na pichi-pichi o isang, di ba? Tayo magdala kahit na anumang cake. Bakit? Because we are representing Christ. Kung ano ang pinakikita mo sa ibang tao, yun ang nagiging itsura ng Diyos na iyong ipinapakilala sa kanila. Ganun pala yun. Yung Diyos niya ay namamalimos. So, pero pag ikaw ay mabuti, grabe talaga. Parang gusto ko ding maging kagaya niya. Ang ganda-ganda niyang hindi siya nandadaya ng kapwa kayo. Iba naman po yung bigay. Iba din naman yung halimbawa bibili ka sa tindahan. Kaya kung lagi gagamitin mo yung kasistira naman kita, pabili naman ng ng suka, lahat ng bibili, dilugi na sa iyo. Kaya ang mangyayari nun, aalis na yon sa church. Kaya dapat, mas maganda tayo. Sabi ko po sa inyo, tayo dapat ang mag-patronize doon sa mga nag-i-start ng business. Doon kayo bumili sa mga kasamahan nating bibili din naman kayo sa labas. Doon na kayo bumili sa kanila. Bakit? Kasi kayo po ang nag-bless. I-bless ninyo yung mga unbeliever. Hindi naman natulong yung sa church, di ba? Ay ang i-bless nyo na yung negosyo ng kapatiran. Dahil yun, natulong sa gawain ng Panginoon. Okay po ba yun? Ang tawag po doon, ikaw ay example. Ini-example po namin yan. Di po ba? Dahil, kaya tayo minsan ay nahihirapan na mag-akay ng mga tao papalapit sa Panginoon kasi nga dahil na-open yung mga tao sa halimbawa nating ipinakikita. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, we are different. JA1 family is different. Amen? So, isa pa, maging halimbawa po tayo saan? Sa maayos na pakikitungo sa kapwa. Maayos na pakikitungo sa kapwa. Halimbawa, kayo ay nagkautang sa kasamahan ninyo, pero hindi natin tayo nagpo-promote ng mga ganyan dito, ha? Halimbawa lamang, may usapan kayo, pero dahil sa circumstances, hindi mo natupad ang iyong pangako, magpakita ka naman. Di ba? Makipag-usap ka ng ayos. Sabihan mo na ganito. Ang tawag po doon, ikaw ay nagiging halimbawa ka sa maayos na pakikitungo sa kapwa. Nawala ka na, in-unfriend ka na sa Facebook. Sabi, nanghiram sa iyo, babayadan ka sa katapusan. Ano ba, katapusan ng buwan o katapusan ng taon o katapusan ng mundo? Nawala ka na. So dahil doon, nasira na yun, na-misrepresent mo na si God. Hindi mo alam na misrepresent. Akala ko ba born again yun? Ba't ganun yun? Di ba? Ano na ako? In-unfriend na ako. Hindi na ako, tinasagot kahit yung aking mga text sa kanya. So ano po ibig sabihin? Sabi ni Paul, sa 2 Corinthians or 1 Corinthians chapter 9, verse 19 and 22, kahit malaya akong tao at hindi isang alipin, napalipin ako sa lahat para lalo akong makahikayat ng mga maraming tao sa pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin nun, nag-serve siya. Nag-serve. Hindi siya, ayaw niya maging senyorito, kundi siya ay pinagsilbihan niya yung mga tao. Sabi po doon sa next verse, sa mga Hudyo daw po, siya din ay kahit siya ay isang hindi hintil, pero siya ay nabuhay na kagaya ng hintil. Ibig sabihin, nakitungo, nakibagay. Nakibagay siya sa mga Hudyo, nakibagay siya sa mga hintil. Sabi diyan, kapag kasama ko ang mga kapwa ko Hudyo, namumuhay ako bilang Hudyo upang mahikayat ko silang sumampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, nakikibagay. Huwag ka namang masyado kang killjoy. Lahat na lang bawal sa iyo. Di po ba? So, sabi po doon, kapag kasama ko ang mga Hudyo, ako'y namumuhay. Pero iba naman yung nagko-compromise.
Ano ba pa, naiinom ka? Ay, hindi na po ako umiinom ng ano ngayon, ng beer. Umiinom pa rin po ako ng beer brand. Ganun lang, okay? At saka ngayon, namumulutan pa rin po ako, hindi na nga lang po yung nilasing na hipon, baptized hipon. Di ba? Yung bang kahit kausap mo yung mga tao, hindi nakakaisa pa, hindi yung parang nasa kaiba ka ng planeta, parang ang hirap mo ng makasundo, parang hindi mo, hirap mo ng pakibagayan. Hindi po tayo dapat gano'n. Ano po? Sabi ni Paul, sa harap ng mga Hudyo, nakagaya ko, nabuhay din ako nakagaya nila. Pero hindi ibig sabihin nagko-compromise ka ha, gagayahin mo na rin yung kasalanan na ginagawa, iba po yun. Sa mga hintil naman daw po, na hindi, sa mga hintil, anong ginawa po niya? Siya daw din po ay nakibagay. Kapag kasama daw po niya yung mga hintil, namumuhay ako bilang hintil upang madala ko din sila sa pananampalataya. Hindi daw po nangangahulugan na hindi ko sinusunod ang kautusan ng Diyos. So, hindi mo pa rin niya kinakalimutan yung kanyang faith. Hindi niya i-give up. Nakikisama lang siya, nakikipagkaibigan. Okay? Dahil ang totoo, sinusunod ko ang kautusan ni Kristo. So, sabi ng 22, basahin natin, sa mga mahihina sa pananampalataya, nakikibagay ako upang mapatatag ko ang kanilang, alam mo, ganyan din ako dati. Hindi yung, ang hina mo namang nilalang, yan lang, hindi mo pa napagtagumpayan yung ganyang pagkakasala. Hindi ka nakakaingka. Mas maganda yung, alam mo, ganyan din ako dati nun eh. Ako'y madaling magalit at saka ako'y napaka-impatient. Pero alam mo, sa biyaya ng Diyos, na-overcome ko na yung ganyan din. Katulad ng na-overcome ko na rin. Oh. Yun si Paul. Hindi yung pagka nakakakita ng mga nagkakamali o nakakagawa ng ano eh, kanya agad hinahatulan. Hindi po ganon. So sa mga mahihina daw po sa pananampalataya, nakibagay daw po para ano? Para mapatatag yung kanilang pananampalataya. Nakibagay ako kahit sa lahat ng tao para ano? Para sa kahit sa anong paraan ay mailigtas ko ang ilan sa kanila. Kaya, depende sa iyong pakikitungo. Ang mga tao ay mato-turn off kay Christ or tatanggap kay Christ, depende sa halimbawa na ipinakikita mo sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord. Amen? So, last, ito, by sharing the good news of Christ. By sharing the good news of Christ. But ito ay sa huli natin inilagay, hindi sa una. Meron po kasabihan na, practice what you preach. Pero sa atin, we preach what we practice. We preach what we practice. Alin ba ang mas maganda? Alin ba ang mas powerful? Practice what you preach o preach what you practice? Practice what you preach or preach what you practice? Hindi mo maituturo sa iba ang isang bagay na hindi mo ginagawa. Powerfully. Halimbawa, magbigay ka sa gawain ng Lord. Hindi mo makukumbinsi ang mga tao na magbigay sa gawain ng Panginoon kung ikaw mismo, hindi mo talaga practice yun. Hindi mo maituturo ng malinaw ano yung pag-offering kay God kung ikaw mismo hindi mo pa siya ginagawa, yung gagawin mo pa lang. Ang tanging makapagtuturo ng isang bagay ng pagbibigay ay yung taong ginagawa na talaga niya sa buhay niya yun. Kaya kami pag pumupunta po sa ibang mga lugar, nagme-mentor, hindi ako nagtuturo ng hindi ko ginagawa. Hindi pa nagagawa, nasusubukan pa. Kung ano lang yung aking tinuturo is what we are practicing here. What we are doing here. So, tama din naman yung you must practice what you preach. Pero mas powerful yung preach what you are practicing. Kung ano yung ginagawa mo na maganda. Sabi po sa Bible, sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20, so we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ. When we plead, come back to God. Gusto po ba natin na yung mga tao manambalik kay Lord? So, kapag sinabi po nating ambassador, yun ho mga ambassador, kunyari ambassador ng Pilipinas o ambassador ng mga ibang mga bansa, siya po ang representative ng kanilang bansa doon sa bansa na kanyang pinuntahan kung saan man yun.
At kung ano ang mensahe ng bansang yun, yun ang kanyang daladala doon sa bansa na kanyang tinutungtungan. Siya din po ang tagapagdala ng mensahe ng gobyerno ng kanilang bansa doon sa bansa na kanyang kinilalagyan. At yung mga, ang tawag ko dyan, mga ambassador. So siya yung spokesperson ng kanilang bansa doon. Kaya, kung ang ambassador ay sabihin natin walang galang, ang ambassador ay sabihin natin hindi maayos, makakasira siya sa bansa na kanyang inire-represent. Ngayon, tayo rin, sabi ni Paul, we are Christ's ambassador. So, ibig sabihin, tayo ang representative ng kaharian ng langit dito sa mundo. At dapat ay maipresent natin ng ayos ang kaharian ng langit doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kung kilala ng mga tao na ikaw ay followers ni Christ born again, pero ikaw ay namumuhay ng immoral, you are misrepresenting the name of Christ. Yes. Kung sasabi mo, ikaw ay leader sa church, pero ikaw naman nangungunang-unang nagtatawag sa bingguhan doon sa inyong barangay, you are misrepresenting Christ in your community. Pero ang alam ng mga tao, nakakakilala kay Lord. Sige, punta kayo dito, tayo po'y makinig ng salita ng Diyos, makakatulong po ito. Kayo po'y, kung kayo nawawala ng pag-asa, nanghihina sa buhay, ito, makinig po kayo ng salita ng Diyos, makakatulong po ito sa atin. Ganyan din po kami pag nanghihina. Oh. You are representing the kingdom of God sa mga tao ng maganda. Di ba? Kaya, the question is this. Are you representing Christ to the world ng maayos o nami-misrepresent mo si Christ sa iyong daily life? Ikaw ang makakasagot niyan. We are Christ's ambassador. So, bilang ambassador ni Christ, I will share to you two important matters. Paano tayo kikilos bilang ambassador ni Christ dito sa mundo? Una, huwag tayong mahiya na ipahayag ang salita ng Diyos. Huwag tayong mahiya. Sabi po ni Paul, Romans chapter 1, verse 16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Romans chapter 1, verse 16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. So, huwag nating ikahiya. Magtawag tayo ng mga tao, i-present natin. Kung sabihin nilang tayo baliw sa salita ng Diyos. O saan mo gustong sabihin kang baliw? Yung baliw ka sa bisyo o baliw ka sa games? O baliw sa salita ng Diyos. At least pag nabaliw ka sa salita ng Diyos, magiging matino ka. Okay? So, hindi daw natin ikinahiya. Bakit? Ito yung makapagliligtas sa mga taong sumasampalataya. Pangalawa, ito. Huwag tayong mahiya na ipagsabi ang mga mabubuti, ang mga dakilang bagay, o ipatotoo ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, ang ginawa ni Christ. Meron pong isang lalaki po na wala na siyang hope sa buhay. Tinakwil na siya ng kamag-anak niya, kaibigan niya, inabandon siya kasi nga, siya parang nasisiraan na ang ulo. Si Jesus po ay pumunta sa place of gathering at pinuntahan niya po itong lalaking ito. Siya po ay masyadong depressed, nakatira na sa sementeryo at maraming kaluluwa ang nakasakay sa kanya. Kaya nga siya nasa sementeryo Kasi lahat yata ng mga, alam nyo, pag ikay laging depressed, full of fear, yan ang nagiging doorway para ang mga spirits ay pumasok sa inyo, ibang spirit. Okay. Yan, pinuntahan ni Jesus at pinagaling po ang lalaking iyon. At siya ay naging matino. Ngayon, nung matino na yung lalaki, sabi po doon sa Mark chapter 5, verse 18 to 20, di magaling na siya. Pinagaling na, pinalaya na ni Jesus. Ngayon, nung si Jesus po ay paalis na, nakasakay na po siya sa bangka, itong lalaking ito nakiusap, kung pwede daw siya ay isama ni Jesus sa kanyang pupuntahan kung saan man siya pupunta. Pero ang sabi ni Jesus, wag na, hindi siya pumayag. Sa halip, anong sabi sa verse 19? Sa halip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka, saan? Umuwi ka, saan? Sa pamilya mo. At sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kaniya kinaawaan. So anong ginawa po ng lalaki? Sa verse 20. Kaya umalis ang lalaki, ipinamalita sa Decapolis
ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ng lahat ng nakarinig. Sino po dito ang gusto niyang mamangha ang kanyang mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak sa kapangyarihan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa Diyos na iyong sinasamba? Gusto niyo po bang mamangha sila? Sabihin mo sa kanya kung paano ka binago, paano pinagpala ang buhay niyo, paano niya inangat, paano kanya... Lahat ng mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos, ipagsabi mo. Sabihin mo sa iyo katabi, ang ipagsabi mo ay yung ginawa sa iyo ni Kristo sa iba. Let's represent Christ to the world with our character, with our example, and with our witness. Let us pray. Father, thank you so much, oh God. Naniniwala kami na hindi kami ordinaryong believer lang na sumampalataya sa iyo. Lord, we are Christ's representative on earth. We are representative of heaven. Nire-represent namin ang kaharian ng langit. At naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ay sumasa amin. Dalangin namin na hindi kami ang makikita ng mga tao, kundi Ikaw ang makikita ng mga tao sa pamamagitan ng aming buhay, sa pamamagitan ng aming mga ugali, sa pamamagitan ng mga halimbawa na nakikita sa amin, sa pamamagitan ng mensahe na aming ipinapahayag. Lord, thank you so much. Dalangin po namin, Lord, tulungan niyo po kami. Hindi po namin kayang gawin ang inyong ipinapagawa kung hindi niyo po kami sasamahan. Manalangin po tayo sa oras na ito. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay kanyang tulungan na bilang kanyang representative dito sa mundo, na ipakita natin kung ano ang tamang pamumuhay na dapat nating maipakita bilang mga taong kumikilala sa Diyos. Ilagay po natin ating kamay sa ating puso, tayo po ay manalangin, bigasin po ninyo ang panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil patuloy mo po akong tinutulungan. Patuloy mo po akong pinapalakas. Patuloy mo po akong pinapatatag. Maraming salamat po sa mga pagpapala na patuloy mong ibinubuho sa akin. Kayo po ang nagpo-provide ng lahat ng aking mga pangailangan. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo. Ako po ay nagpapakumbaba at hinihingi ko po ang kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagagawa sa iyong banal na harapan. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang puso ko. Inaanyayahan kita sa aking buhay. Kumilos ka at makita ka ng mga tao sa buhay ko. Saan man ako pumunta, makita nila ang liwanag ni Jesus sa aking buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lang magpe-pray. Lord, i-bless niyo po ang inyong mga anak sa oras na ito na pumunta sa lugar na ito. Lord, continue to move, oh God, in their lives and perform miracle. Bilang iyong mga representative dito, Panginoon, sa Pangasinan at saan mang panig ng mundo, makita ka, Panginoon, sa buhay ng bawat mga JA1 people na nandirito ngayon. Mag-reflect ka sa kanilang buhay. Hindi pa man sila nangangaral o hindi pa man sila nagsasabi ng mga bagay patungkol sa Diyos, pero nakikita sa kanilang mga ginagawa na ikaw ay kumikilos, Panginoon. Maraming salamat. I declare open heaven sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord.